Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasala at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na kayo panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan po tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming maawain, pangindapatin mong dinggin ang aming panalangin at pasilayin mo ang nagdirimlan naming kalooban sa pagdating ng iyong anak na kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda, isang babaeng nararamtan ng araw at nakatungtong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit, isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay, at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituin sa langit, at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay itinakdang maghahari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa isang dakong inihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesiyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Anak, sumasa iyo ang pagpapala ng Diyos na kataas-taasan. Higit kang pinagpala kaysa lahat ng babae sa lupa. Purihin ang Panginoon, ang Diyos na lumalang sa langit at lupa. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Ang pananalig sa Diyos na naguudyok sa iyo ay hindi na mapaparam sa isip ng mga tao, habang ginugunita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Pinupuri kang lubusan ng lahat sa ating bayan. Diyos ay kapiling
Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalawan sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagat nanalig kang matutupad ang pinasabi sa inyong Panginoon. At sinabi ni Maria, ang puso ko ay nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mabiyayang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Sa mga may wedding anniversary, congratulations po sa inyo. Ngayon pong araw na ito ay ginugunita po natin ang kapistahan ho ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. At sa istorya ho ng Mahal na Birhen ng Guadalupe sa Mexico, sa isang liblib na lugar, ay dito ho nagpakita ang Mahal na Birheng Maria sa isang magsasaka at ordinaryong tao na si Juan Diego. At noong panahon namang ngayon, ay hindi namang kaagad pinaniwalaan ang pagpapakita ng Mahal na Birheng Maria ng Guadalupe sapagkat ito ay sinuri din ng mga obispo, ng mga pari, kahit yung mga unan mga tao, ay hindi naman kaagad naniwala hanggang sa magkaroon ng isang sign sapagkat ang obispo ay humingi ng sign na ano ang katibayan na totoo ang sinasabi ni Juan Diego. Ay di noong nagpunta siya sa obispo at inilatag niya yung isang balabal clock na naglalaman ng mga bulaklak na nung panahon naman ngayon na imposible na tumubo noong panahon, nung season na iyon. At doon ho sa clock ngayon, sa balabal ay naka-imprenta ang imahe ho ng Mahal na Birhen ng Guadalupe. Well, sa karanasan naman ho, hindi lang naman ho dito sa ating parokya, sa iba't ibang mga parokya, talagang ito sa panahon natin ngayon, ay may nagsasabi na ang Mahal na Birheng Maria ay naghimala. May nagsasabi na lumuluha ang Mahal na Birheng Maria. Ito naman ho ay hindi kaagad. Hindi naman sa hindi pinaniniwalaan kung hindi kailangan mo din ito nung susuriin kaagad. Sapagkat marami na ho na pangyayari na dahil sa pagkakagawa sa imaheng ito ay marahil dahil sa katagalan na o kaya ay ito'y gawa sa kahoy, sabi mi say naluha, ay sa akin naman ho ay kailangan pabahuban natin ng supernatural, extra miracle, milagro para naman talaga tayo mapalapit palalo sa Mahal na Birheng Maria. Di naman ho. Sapagkat alam ho natin naman na mayroon ho talaga tayong debosyon sa Mahal na Birheng Maria. Naalala ko ho nung aking pastoral exposure, hindi pa ho ako pari, ay yun sa isang parokya na na-assignan ko, yun ang magluluto ay takbo ng pataas at ang sabi ang Mahal na Birheng Maria ay nagpapawis. Mahal na Birheng Maria ay naluha, ay di siya naman ay panay ang kwan agad sa kuha ng panyo at panay ang lahid. Ay inuhong pala ay sa pag-aral ng mabuti ay kaya naman pala napawis at kaya naman pala sabi naghihimala
yung pala naman ay napuntahan ng pusa at napaihido ng pusa, ay panianggay o ng haplas, ay ang ibig ko sabihin ay hindi naman ho kaagad tayo at iyan naman ho pinag-aaralan kaagad ng ating simbahan. At ito, noong una, may pagdududa naman sa paghihimala ng itong ng Mahal na Birhen ng Guadalupe hanggang sa mapatunayan na, ay tunay ang paghihimalang ito. Kaya doon sa pinagkakitaan ng Mahal na Birhen ng Guadalupe, nandoon, bagamat ako naman hindi pa ako nakakarating doon, isang simbahang, malaking simbahan ang tinayo at idinedicate para sa Mahal na Birhen ng Guadalupe. At hindi lang naman ho ito patroness ng mga taga-Mexico, kundi lahat ng Latin America ay mga bansa dito ay kinikilala ang Mahal na Birhen ng Guadalupe. Sa atin hong ebanghelyo ay narinig ho natin yung kwento ng Mahal na Birheng Maria naman na pumunta sa pisan ho niyang si Elizabeth. At kung matatandaan ninyo, itong visitation na ito at pagbisita ay ito ho'y binabasa pag ho araw ng simbang gabi. Yan ho, tayo ho ngayon nasa 3 linggo na, kaya kulay pink na ho ang ating kandila na sinindihan 3 linggo at ito ho'y linggo ng tuwa at linggo ho ng galak. Kaya tayo ho'y magsisimbang gabi na ilang araw na lamang. At ito naman ho ay ni-announce kung anong oras ng ating simbang gabi ay alas 8 ho ng gabi dito sa ating simbahan at alas 5 naman ho ng umaga sa Misa de Gallo. At ito nga ho sa ating ebanghelyo ay Mahal na Birheng Maria ay nagmamadali. May kasabihan nga ho na haste makes waste. Pero hindi ho sa lahat ho ng pagkakataon. Sapagkat ang Mahal na Birheng Maria ay nagmamadali. Bakit nagmamadali? Sapagkat may biyaya na ipinagkaloob sa kanya. At ang biyayang ito na ipinagkaloob sa kanya ay hindi lamang inangkin kung hindi ibinahagi. Ano magandang pagnilayan natin? Ang kaloob ay ipinagkakaloob din. Nagsilbi ho siya sa Mahal na Birheng Maria. At yan naman ho ang biyaya ng Diyos. Pag tayo'y tumanggap ho ng biyaya, hindi lamang yun sa atin lamang. Hindi lamang ito akin. Kung hindi, ibinabahagi din natin sa iba. Hindi naman ang Mahal na Birheng Maria nagyabang kay Elizabeth Hindi naman sinabi niya, ako'y nagdadalang tao at ang dinadala ko ay si Jesus na magliligtas. Hindi naman ho nagmayabang ang Mahal na Birheng Maria. Tumanggap siya ng biyaya, tumanggap siya ng kaloob, at ipinagkaloob din niya. At yung misyon, siya'y naglingkod kay Elizabeth. Noon ay nagdadalang tao. Siya'y tumulong. Kaya tayo ganyan din sana. Kapag tayo tumanggap ng biyaya, hindi lang tayo nagyayabang. Kung hindi atin din hong ipinagkakaloob sa iba. Ay hindi po. Karanasan sa atin ni mayabang ka, may bago akong sasakyan, may bago. Ay kasarag kang Panginoon siya, ay pwede mo namang hiramin iyan, pwede mo namang gamitin. O kaya, may pinagkaloob sa amin na ganito, ay siya, pasyal kayo sa amin. Yan, lalo tigit pag nga ngayon papasko, may pa-blessing ako. Ay wag na wag hindi ka pupunta. Ibig kong sabihin, tayo may tinanggap, may kaloob, ito din naman ho sana, ay ipinagkakaloob din natin sa iba. Opo, lahat naman tayo ay tumatanggap ng biyaya. Tumatanggap naman ho tayo ng pagpapala, pero hindi ito nananatiling sa atin lamang. Sapagkat tayo instrumento para din ang biyaya ay makadaloy sa ibang tao. Sa ating pananalangin, dumulog tayo ngayon sa Diyos na siyang may lakas at kapangyarihan sa lahat ng mga bagay upang maibsan ang mga pasaning nagpapahirap sa atin. Ang inyong pong tugon, Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami.
ang mga nanunungkulan sa simbahan, naway mapuspos ng kabutihang loob, pagpapakumbaba at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama nga may kapangyarihan, naway magkaroon ng tamang gabay sa kanilang pagpapasya ng karunungan, nakabatay sa pag-ibig, katarungan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga magulang, sa pamamagitan ng kanilang ginagampanan responsibilidad sa tahanan, naway higit na hangaring magmahal at mahalin, sa halip na magpairal ng pangingilag at takot. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan at kaginhawahan ng loob sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mga sakramento. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ang mga yumao, naway matiwasay na makarating sa kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama naming makapangyarihan, dinggin mo kami. Ama naming nasa langit, nagagalak kami sa nag-uumapa mong pag-ibig sa amin. Itatag mo ang iyong kapangyarihan sa aming piling. At maging kasama ka nawa namin sa daan ng buhay. Itinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Purpuri ka. Kaparibuhi ang buong may kapal ngayon at kailan. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghain ng kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mong aming mga alay na ikaw rin na nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan ng ngayon pamanay amin ng pinakikinabangan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi na ikinahang mamuhay ng mahirap upang mapakasamahan na kaming matapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang may tapok na kami sa impiling. Sa kanya lantarang muling pagdating ang pakisama ni Puspusa magniningning. At ang pangako ng kapanapanabik ay inaasahan namin lubos na makakamit. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papurisin na walang umpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang iyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugon ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na niniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Niputi ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama po namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo po at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ni Poong San Jose ang ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay di sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa po namin ang pagpupuris kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuris ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sama-sama po nating awitin ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayin po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Minamahal ko mga kapatid, ito po ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay, sinag-aalis sa mga kasalanan sa libutan. Pahal po tayong lahat ng mga inanayan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ng Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan naman namin ng aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pang magpakailanman sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Pasasalamat at parangal, handog namin amang banal, sa ginto mong pahalaga sa Archdiocese ng Lipa. Binhing hasik sa mabuting lupa, alala umbaga bunga ay sagana.
Batanggenyo man, may pusong dumamay agad at may kusa tuwing kagipitan. Saknungan at bayanihan, karanasan namit buhay. Pamanapot aming yaman, kaloob nyo o may kapal. Opo pa rin, Panginoon, walang yabang naming tugon. Sa iyong yakag at paghamon, sa pagsampalataya ay yumabong. Birhen ng Kaysasay o Poong San Jose, ipanalangin nyo kami. Sumaini po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po ang inyong buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang misa po'y naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang puso ko'y